Ipinayo ng ilang senador sa Philippine National Police na ipagpatuloy ang internal cleansing sa kanilang hanay. Kasunod naman ang pagkamatay ng 3 mangingisda sa Bajo de Masinloc, iginit ng mga senador na dapat ding magamit ng wasto ang PNP Maritime Command. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita, live. Yes, Angelique, sumala nga sa budget hearing ngayong umaga sa Senado ang panukalang budget ng DILG para sa susunod na taon. At sa budget hearing, inungkat ni Senator Bato de la Rosa ang ilang kontrobersiya na kinasasangkutan ng Philippine National Police. Nilinaw na senador na hindi niya layunin na pababain ang moral ng kapulisan, pero kinakailangan gawin ang mga investigasyon lalo na sa mga nasasangkot sa problema dahil ito naman anya ang nararapat. Payo niya sa kapulisan, patuloy lamang ang internal cleansing program. Bagay na nauunawaan naman ni Secretary Benhur Abalos. If you are disheartened sa mga pangyayari, ako rin ay talagang masama ang loob ko. Lahat tayo masama. Walang masaya dito. Walang masaya dito. But we have to do this. Dahil kung pabayaan natin, wala talagang mabuti mangyari sa PNP. So, yun lang. I just would like to support you. Mabigat po ang nakaatang sa amin. Naunawaan ko po ang sinasabi ni Senator Bato about ito pong sa kapulisan, no? Alam nyo, 99.9 plus talaga mga bayani po yan. But you know, we really have to do these things that just as ito investigation and house cleansing, just like on our part on the Napolcom, no? Ginawa rin po namin to. In fact, on record, I think just for 1 year, about 71 cases ang final po namin, no? But naunawaan naman po yan ng lahat at ang trust rating ng PNP ay napakataas. Kasunod naman, Angelique, ng ramming incident na napaulat kanina, ayon kay Senator Francis Tolentino, dapat magamit ng wasto ang Philippine National Police Maritime Group o magamit o ma-maximize ito. Anya, dapat ay mayroong headquarters ito sa Palawan o di kaya ay sa Zambales at hindi nakalagay sa Campo Crame. Isinusulong din ng senador na dagdagan ang budget ng PNP Maritime Command at naikinita niya ang kahalagahan ng papel nito para sa pangalaga ng ating mga teritoryo. Tayo naman, yung ating Maritime Command nasa Crame. So Mr. Chairman, I would propose at the appropriate time that we increase the budget of the Philippine National Police Maritime Command, including the establishment of a base headquarters. Somewhere out there, somewhere in Zambales, somewhere in Palawan, somewhere in where the oil spills would always occur in Oriental Mindoro or somewhere near Negros or Guimaras. Dapat po nasa dagat sila, hindi po nasa EDSA. Sabi naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, hindi sila magpapahinga hanggat hindi nalalaman ang kabuuang detalye ng insidente at matukoy ang vessel na bumangga sa ating mga mangingisda. Kung ito man anya ay aksidente, kailangan matukoy kung may attempt o sumubok man lang na tulungan ang ating mga mangingisda na naaayon anya sa international humanitarian law. Angelique? Okay, unahin natin itong tungkol sa nabanggit kanina na cleansing, no? Internal cleansing program. Bukod dyan, meron pa bang suhestyon ng mga senador, particularly Senator Bato de la Rosa, sa DILG kung paano nila mapapahusay pa ang paglilingkod ng PNP? Ang sinasabi nga, Angelique, ni Senator Bato de la Rosa na dati ring hepe ng Philippine National Police ay dapat lang talagang ipagpatuloy yung mga sinasagawang investigasyon at hindi dapat konsintihin yung mga tiwaling pulis o yung mga nasasangkot sa mga kalokohan, sa mga korupsyon at tiniyak naman ng liderato ng DILG na talagang ginagawa nila ang kanilang makakaya para nga malinis itong hanay ng PNP. At naniniwala rin naman, naniniwala si Senator Bato at maging si Secretary Abalos na marami pa rin mga pulis ang matitino kumpara doon sa mga nagloloko. Angelique? Okay, maraming salamat, Daniel Manalastas.